Guys, nangangarap ka bang magkaroon ng license for teaching pero wala kang hindi ka education graduate? Kung interesado ka sa videong ito, please stay in this video dahil ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin at magbibigay ako ng idea, tips kung ano ba ang dapat gawin kapag nag-aaral ka ng Uniting at pagkatapos ng Uniting. So, I would like to share my experience about this journey dahil before nagpadalos-dalos lang ako guys at hindi ko alam talaga kung akala ko noon kapag nag-enroll ka is malalaman mo na lahat. Hindi pala. So, kung interesado ka sa video na to is please stay in this video at para maituro ko sa inyo kung paano. So, number one is dapat isipin mong mabuti kung gusto mo ba talaga yung license na to or passion mo ba talaga yung teaching or kung hindi mo naman passion yung teaching is ano ba talaga yung patutunguhan mo after mong makuha yung license na to. Ayun yung dapat na isaalang-alang or unahin mong isipin bago ka mag-enroll sa Uniting. Okay. And then, pangalawa is kapag nag-work ka sa ngayon at balak mong mag-Uniting, um, wag kang wag mo nga alisan yung trabaho mo or wag ka agad mag-resign, wag kang mag-resign agad sa trabaho kapag gusto mong mag-Uniting ngayon. Kasi alam mo kung bakit. What? Um, kasi ako, hindi talaga ako masipang mag-aral at kapag nag-aaral man ako dapat hindi ko pinagsasabay yung work before nung college ako. But then, nung nag-aral ako ng Uniting and then nagtatrabaho ako as an assistant restaurant manager. So, kaya ko naman para sa akin. Kahit na hindi talaga ako pala study. So, kaya siya guys. Kayang pagsabayin ang Uniting for 5 months to 6 months at yung work. So, wag kayong mag-resign. Dahil para meron kayong pantustos and at saka kapag nag-uniting kasi kayo guys is dapat ini-enjoy nyo lang at ini-enjoy nyo siya at siniseryoso. Ganon. Basta ganon. Kasi ganon yung ginawa ko para sa akin. And then, ano pa ba? Nalistahan ako dito guys kasi para hindi ko makalimutan. A few moments later. At yun pala, kapag HM student ka or hospitality management yung degree mo or gumraduate ka ng hospitality, BS in hospitality management, automatically, pag nakapasa ka ng board exam, ang magiging major mo is social studies. Yes po, social studies. At wala nang iba. And sa lesson planning naman, guys, don't expect na kapag nag-aaral kayo ng um, nag-aaral kayo ng Uniting is kasama na ang lesson plan. Although yes, kasama, pero parang pahapyaw lang siya. Parang sasabihin lang na gumawa kayo ng lesson plan, meron kayong assignment na lesson plan at ipapasa siya next week. So, ano pa yun, kailangan mo pang mag-research or kung may kakilala ka na merong lesson plan or may kakilala kang teacher, so pwede mo hingiin yung lesson plan sa kanila at ipapasa yun. Or sa amin kasi gano'n na yung nangyari. Gano'n yung nangyari sa amin. So, hindi talaga
kami gumawa. So, for your case, kung kayo naman is magkakaroon ng or nag-aaral kayo ng uniting or gusto niyo mag-aral ng uniting. So, kailangan 'pag may pina-assignment na gano'n is aralin niyo na agad. Yun, kasi ako dati, just like what I said, hindi ako masipag mag-aral. So, parang go with the flow lang ako. So, yun, dapat meron kayong lesson plan. Dapat alam niyo ang lesson plan. Aralin niyo ang lesson plan kung gusto niyo i-pursue ang teaching. And kasi hindi siya sinasabi doon or hindi siya tinuturo na step by step. Although sasabihin na ito yung objective, ito yung subject matter, ito yung procedure, ito yung, ang tama ba? Meron tayong, sa lesson plan is meron tayong um, objective, subject matter, procedure, evaluation, and assignment. So, yun, sasabihin yun sa inyo at kung ano yung napapaloob doon sa mga yon. And, yun lang. So, kasi hindi naman tayo education graduate. So, hindi natin siya agad-agad, hindi siya magsisink in sa atin agad kung ano ba yun, anong klase ba yun. So, dapat aralin mo talaga. So, in my case, dahil hindi ko talaga siya alam at hindi ko alam kung kanino ako magtatanong kasi nga sobrang mahiyain ko rin. Sobrang mahiyain ako sa gano'n, yung magtanong ng ganito, ng ganyan, at saka hindi ako katulad ng iba na um, sobrang palakaibigan and then unang nag-a-approach. So, ayun, ang kinakapitan ko talaga is YouTube. So, that's why gusto ko rin mag-share dito sa YouTube ng learnings ko, mga experiences na para meron din kayong matutunan tulad ko kasi wala talaga akong takbuhan, si YouTube lang talaga yung pinupuntahan ko. Then, graduate, Dani, handa ang sarili sa pag-review. Ayun, kapag gumraduate na kayo sa Uniting, advice ko lang is mag-review na kayo agad. And dapat is kung hindi kayo ready na mag-take ng exam, kasi mafe-feel mo naman kung alam mo kaya mo na o hindi. So kapag hindi mo pa feel na mag-exam, huwag ka muna mag-exam kasi talagang kung ano yung naiisip mo na baka hindi ako makakapasa, hindi ka talaga makakapasa kasi alam mo sa sarili mo yun, alam mo kulang pa yung knowledge mo. So, yun sa akin, in my case, first day ko kasi nga stock knowledge, kumbaga, and then hindi ako talaga nag-review na at nag-rely sa mga trends, sa mga bago. Nag-rely ako sa ano lang, sa handouts na nakapasa na ng matagal na. Then, sabi ko, nakapasa ito, so makakapasa rin ako. Hindi ganun, guys. So, dapat mag-rely kayo sa mga talagang trusted na mga online reviewer kung self-review kayo. Kasi ako, self-review, nakapasa naman ako. So, recommended naman talaga siya. Pero kung gusto niyo talaga na 1,000% na makakapasa ka at gusto mo makahabol sa kung gusto mo mag-top is ano ka na, mag review center ka na at dagdagan mo na rin ng online review. So, ayun guys. Ano ba? Bang sinulat ko dito? So, guys, kung kaya nyo naman na hindi mag-resign habang nagre-review is pwede naman. Pero alamin nyo rin yung sarili nyo kung kaya ba ng katawan ninyo, kaya ba ng utak nyo na habang nag-review kayo is nagwo-work kayo. So, sa akin in my case kasi hindi ko talaga kaya. Ano ko talaga sa sarili ko kasi hindi ko na kailangan sabihin kung ano yung nararamdaman ko sa katawan ko. Pero, yun, kasi yung tao is iba-iba. Iba-iba tayo physically, emotionally, mentally, basta lahat, spiritually. So, kung mahina ka physically,
while nagsistudy at nagwo-work. So, piliin mo muna yung tingin mo na priority mo. So, kung meron naman na magpapakain sa'yo, ano bang tamang term? Kung meron namang magfi-finance sa'yo while nagsi-study ka, so why not, 'di ba? So kung gusto mo talagang i-pursue yung passion mo for teaching. Pero kung hindi mo naman talaga alam or hindi ka pa sigurado kung gusto mong i-pursue yung teaching at ayun, hindi mo alam kung saan ka pupunta after niyan kasi may mga tao naman na kumuha lang ng license pero hindi naman talaga nila passion yung teaching or kumuha lang sila ng anything kasi yung iba naboboring, yung iba naman gustong pang mag-grow, yung iba naman is after ng makakuha ng lisensya is mag apply sa ibang agency, na mga ganun. So, kapag kaya naman na hindi ka mag-resign while studying, so wag. So, kung yung mahinig ka physically, siguro ang advice ko lang, ano na lang, siguro wag ka munang mag-take ng exam after mong makagraduate sa Uniting. Mag-review ka muna kung ano yung vacant time mo, i-focus mo yung oras mo doon. And then, pag alam mong kaya mo nang mag-take ng exam, bago ka mag-take. Ayun, so wag kang magte-take kasi yung mga kaklase mo nag-take na, tapos ikaw hindi pa. So, iba-iba tayo ng utak, iba-iba tayo ng physical, iba-iba tayo ng sitwasyon. So, ikaw ang nakakapagsabi, ikaw yung makakapagsabi kung kaya mo na mag-take ng exam. So, yun, malinaw ba? Pagkakasabi ko. And, ayun guys. So, i-expect na natin na sa pag nag-aral ka ng teaching or nag-uniting ka is dapat is marunong ka mag-demo and then ihanda natin ang sarili natin sa demonstration. May yung proper demonstration with lesson plan. Kasi kami before is hindi kami nag-proper ng demonstration, yung merong objective, yung merong lesson planning, something ganun. Pangbaga, mag-demo kami, parang pinapractice lang kami magsalita sa harapan kung paano as teacher. And yun lang, parang ini-explain namin kung ano yung topic na yun, pero but then, hindi kami gumagamit ng lesson plan. Kumbaga, hindi namin siya nagawa individually ng proper demonstration. Pero nagawa namin siya once, pero groupings. Hindi talaga individual na, kunyari ako, ginawa ko yung demonstration ko from the start, merong objective, merong subject matter, merong procedure, merong evaluation, merong assignment, ganun. So, hindi. Kumbaga, ginawa namin yun siya grouping. So, ako, nakalagay ako, ang line ko doon is nandoon ako sa discussion. So, which is, hindi ko na-practice yung proper demonstration talaga. So, parang ano na lang yun, parang sa akin ngayon is, pinapractice ko siya sa sarili ko. Pero hindi ko siya na-practice talaga nung nag-uniting ako. So, yun. So, kailangan dapat meron kayong knowledge about proper demonstration, yung may lesson plan. Ayan, guys. Kaya ako ngayon, guys, is kumakapa pa ako. Kaya, nung pasa ko ng board exam, hindi ako agad nagpa-ranking, hindi ako agad nag-apply sa DepEd para mag-demo kasi nandoon pa ako sa stage na kinakapa ko pa ang sarili ko at inaaral ko pa yung lesson planning at demonstration. Although, nasanay naman na kami magsalita sa harapan, pero yung proper demonstration is hindi pa talaga para sa akin.
So ngayon, tingin ko okay na rin naman ako kasi napa-practice ko siya. At after yun guys, kapag gusto niyo talagang i-pursue yung teaching kapag unit earner kayo is wag mo na kayong pero yung iba, meron naman akong nababasa na sabi nila okay lang naman daw na mag-apply ka sa DepEd kahit na wala ka pang experience. Pero for me, dapat is mag-experience ka muna sa private school. So, dahil nga wala tayong experience, so lakasan na lang talaga ng loob. Kasi nga, hindi natin malalaman kung kaya natin, kung hindi natin susubukan. Diba? So, mag-apply sa private school for experience muna bago mag-apply sa public school or mag-apply sa DepEd. Ayun. So, ayun guys. Nasabi ko ba lahat? Ayun, ginawa ko tong video na to is para matulungan kayo. Kasi ako dati, hindi ko rin talaga alam to. Kaya gusto ko siyang um, gawin at i-share sa inyo. Kasi nga, nahirapan din ako before kung paano at wala akong matanungan. So, si YouTube lang talaga yung takbuhan ko. At walang ganito guys, walang, yung ginawa kong video yung ganito is wala pa ako nakikita. And ang nandoon lang is how to make a lesson plan, ganun lang. Pero yung, ay, meron namang ilan, pero hindi talaga, meron pa rin talagang question. So, yung sa lahat ng napanood ko is pinagdugtong-dugtong ko lang yun hanggang sa, sabi ko, okay, ganito pala yun. So, ito guys, sinabi ko na sa inyo yung mga natutunan ko based on my experience at sa pag-research sa YouTube and Google. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo for this topic. Bye-bye!